Hi, this is the second part of our 7th episode. Enjoy! So let's start with you, Attorney Jax. Okay, so siguro first and foremost sabihin ko siguro kung anong fraternity ko. Yes. So I'm a proud a member ng the Noble House of Mukapa Phi National Exclusive Law Fraternity and Sorority. Wow, may pag-flex. Anyway, And your fraternity exists since anong year? Kailan nag-start? 1948 if I'm not mistaken. Lagot ako. I see. Alright. Anyway, yun. So anyway, let's not go sa ano bang history na yan. So ano ba ang mga pros and cons ng fraternity, no? So siguro let's start with the cons na lang siguro para Okay. bago. So siguro minsan as I've said before noon, ginagawa ko siyang kumbaga na pang pastime para medyo mawala muna Mental yung health. mental health break parang ginagawa ko yung fraternity. So yun, minsan sumusobra yung mental health break ko. So, napapabayaan ko na yung studies ko. Yung studies ko. One time nga na parang may mga 3 days kami na grabe, overnight. Pumapasok ako sa classes ko. Pagka morning, pumapasok sa school na wala akong ligo. Tapos na... Hindi ko alam yan. Tapos na yun, minsan nagpapa-excuse ako sa professor ko na, sir, di ako makapasok dito kasi kunwari may important mga gawin pero yung pala na mga frat activities. So, siguro mga nakita kong cons, yes. So, minsan nakaka-distract siya talaga sa studies mo. Pero, as to the pros naman, siguro yung actually na gano'n din, nakakatulong din siya actually kasi yung kanina sabi ko na yung mga friends mo sa dati o yung family mo hindi sila makakaintindi sa'yo. So you need to find a group na kumbaga na makaka-relate sa'yo. So aside from yung mga classmates mo, nakita mo yung yung mga brothers and sisters mo sa fraternity. So nag-help sila. Kasi minsan, ewan ko ba, di ko ma-explain mag-differentiate kung ano bang nagbibigay na support ng isang classmate mo or tsaka yung seatmate mo, best friend mo sa classroom at tsaka yung isang brother mo. Kasi kung yung brother mo na nag-oath kayo, na brother kayo so ikaw, kung wala kang honor na tao, hindi mo talaga i-fulfill yung oath mo. Pero since honorable naman siguro tayo lahat dito. So I take it seriously yung oath ko na yung brother ko na kung kailangan niya ng tulong, so I help talaga. So yung sa capacity ko lang din, kung anong kaya kong gawin, I try to provide. So yun ang parang and the other way around din na kung nag-ask na sa akin ng tulong, so I fulfill my oath na kailangan ko ring mag-reciprocate na tulungan din sila. So parang gano'n. So wait lang. Kasama ba sa mga pros yung pag yung professor mo, ka-frat mo, siguradong pasar ka na? Pero sa amin na actually na contrary sa belief na naman ng majority actually no, nas kami na actually na personally ako at saka mostly sa mga brothers and sisters ko na ayaw namin actually ma-under sa mga brothers and sisters namin na professor kasi ayaw namin mapahiya sila. So, example, if hindi kami makasagot, so napapahiya namin yung brother namin na, uy, tinatawag pa naman niya ako na, bro, sis, tapos na di pala ako masagot. So, parang parang nahiya kami na i-level kami nila sa sarili nila na mga lawyers tapos na di kami makasagot sa class nila. So, as much as possible sa side ko na iniwasan ko na ma-professor yung mga brothers and sisters ko, which is buti lang isa lang ang na-professor ko, which is yung father ko. Siya lang ang na-professor ko. Hindi niya matakbuhan. Hindi ko matakbuhan actually si father. So, yun, double pressure yun kasi ayaw kong ipahiya siya as my father at saka ayaw ko siya ipahiya as my brother. So, yun siguro. How about you, Attorney Sherry? What are the pros and cons ng pagiging member ng isang fraternity? Okay, so I'm a member of Fraternitas Scintilla Legis, founded in 1974. And na-search, di ba? Xavier University, di ba? Okay, so hindi ako bias pero marami yung pros, maliit lang yung cons namin. Why? Sa akin personally, nakatulong kasi yung fraternity sa akin. Why? Because syempre hindi ako Cagayan-based, MSU-based ako. Tingin sa Cagayan, wala akong friends, wala akong masyadong kakilala. So nung pagpasok ko sa Scintilla, yun, marami na akong nakilala, mayroon na akong automatic friends na talagang for life. In fact, kahit ngayon, pwede akong tawagan at anytime sumasagot yan. And then, of course, fraternities in law school is to help a brother in need. In a sense na, at the end of the day, kailangan lahat tayo maging abogado. Diba? So, more on,
nakakatulong talaga siya sa education-wise. Kasi nagtutulungan talaga yung mga brothers namin. Tulungan sila na gumawa ng notes, especially yung mga seniors. Gumagawa sila ng notes para sa mga first year, second year, third year. And then, merong mga may mga sessions with lawyers kung may mga kailangan kayong subject na gusto niyo nahihirapan kayo, malapit na ang exams. Merong mga lawyers na nagki-cater dyan. In fact, yung mga lawyers talaga yung nag-offer pag malapit na ang exam kasi alam kasi nila kung kailan yung exams, Yes. 'di ba? So pag malapit na ang exam, sasabihin niya, Brads, baka gusto niyo Coach. magpa-coach, lecture, yung mga questions kayo, sasagutin namin, criminal procedure, lahat yan, may available na abogado at any time, di ba? Tapos yung support, not only sa school, but also emotionally, kasi sa law school, alam mo yun, di ba? Love life na yun May mga kanya-kanya tayong problema, di ba? Mga tao din naman tayo. Totoo. If you need someone na gusto mong kausapin, maraming kang pwedeng tawagan, darating din talaga sila. Pero usually kasi lalabas kayo mga 10, 11, ganon kasi syempre nag-study din kasi sila. Lumalabas din sila pag tapos na sila mag-aral. Tulad ko din, lumalabas din ako pag tapos na din ako sa readings ko. 11, ganon 10 PM sa gabi. Yun, kung may mga bro, pwede mo akong puntahan, ganito, ganyan. Sige, labas tayo, ganun. So, with regards dun sa question mo kanina, actually, that's a very interesting question. I wouldn't say cons siya, pero more on pros siya sa akin. Kasi, sa yung fraternity kasi namin, stricto talaga sila. For example, bumagsak ka sa subject mo. May maririnig ka talaga, bro, kailangan mo mag-aral. Ano ba yan? Parang napapahiya tayo pag ganyan ka. 'Di ba? And hindi lang yung senior mo na Brad, mga abogado pa talaga. Kasi para kayong mga abogado, pwede mo silang i-meet at any time, pwede mo silang puntahan, 'di ba? Pag nababagsak ka, sasabihin talaga nila sa'yo, bro, kailangan mo mag-aral. Hindi pwede yung ganyan. And then, yung mga professor, makikita mo talaga sa kanila, pag Brad mo yung professor mo, makikita mo talaga na he expect something from you. Parang he expect a lot from you, more than the other students na hindi niya ka-fraternity, di ba? Kasi ang mentality kasi nila is, at the end of the day, ang aim talaga natin is maging abogado. Hindi mo pwedeng itulak yung kasama mo or brad mo sa things na hindi mo makikita maging abogado siya, di ba? Yes. So, yun. And then, lastly, of course, yung bar operation. Grabe talaga yung bar operation talaga namin yung para sa akin, yun yung nagustuhan ko talaga sa isa sa mga highlight ko sa fraternity. Kasi yung mga abogado nagko-contribute yan para sa welfare ng mga brads na attend. Yes. Merong naka-assign sa'yo, merong naka-assign sa'yo na at any time pwede mong tawagan, bro, pa-print ako. 2 a.m. in the morning pwede mong tawagan. Yes, pupuntahan ka, ganun. So yung support nila sa bar operation is beyond your expectation. So very thankful talaga ako dun sa fraternity kasi maganda talaga yung yung mentality ng bawat members, yung bond namin very strong talaga. So yun. So far wala akong nakikita masyadong cons sa sa fraternity. Yes. Actually, yun din yung na-appreciate ko yung mga professors na may frat. Parang mas in-expect nila yung mga students, kabrad nila, na students nila at the same time na mag-perform well. Kasi doon na nakikita ko na at least na-challenge yung even yung hindi magagaling na classmates mo, na-challenge sila to become better. Then yun din yung isang reason ko, no, yung sabi mo na nagtutulungan kayo, pwede kayong i-coach ng mga kabrad nyo. Actually, yun din yung isang drive ko, no? Kaya kaya pinupush ko yung SOAR High Bar Lecture Series. Guest lecturer ko pa nga si Attorney Jax. Kasi gusto ko siya maging available para naman dun sa mga walans. Kasi walans ako walans din si Attorney Haron. Yes. Parang yun, yung gusto ko merong ganun ding opportunity yung mga walans na students na they can ask us anytime or yun, bibigyan namin sila ng mga coaching and lectures through SOAR High Bar Lecture Series. So, nag-flex lang ako. Nag-flex lang. And that also, as law student, you have the option to join a fraternity or not. Kasi as mentioned by Attorney Hanan, both of us are walans
or mga walang fraternities. Walans, as we call it sa MSU College of Law. Maraming naging attorney na walang fraternities. Marami ding mga attorneys na may mga fraternities. So, it's really about you finding kung ano yung magja-jive sa'yo, kung ano yung gusto mo. So, you have two options. Ako, personally, nire-recommend ko talaga, pero it's not for everyone. Yun. Diba? So, Yun din. you still have a choice. To our listeners, we'd like to know if may fraternity ka ba, and you can drop the name of your fraternity and ano yung sa tingin mo yung pros and cons ng pag-join sa isang fraternity. Last question for this episode, Attorney Jax and Attorney Sharif. Go ahead, Attorney Hanan. So, since passing the bar, di ba Kuya Jax, private practitioner ka lang? Ganon din ba, Attorney Sharif? So, yun lang. Curious lang ako, or kami, kami pala ni Attorney Haron, or kami ng mga listeners, kung how is it going for the two of you so far? Okay, so para sa mga law student muna, huwag niyo munang isipin yung practice. Huwag niyo munang isipin. Just strive hard in law school at maging abogado Yun kayo. muna yung problemahin. Yes. Why? Because in real practice, it is totally different from what you learn in law school. Yung private practice so far, okay naman, challenging nga lang at times kasi para kang bumabalik sa pagiging student, nag-aaral ka, Yes. nagbabasa ka ng rules as much as possible, nagpo-practice ka, gumagawa ka ng script mo kasi baka mabulol ka during cross-examination or direct examination. First time mo gumawa ng mga complaint, affidavits, ganun. So, very challenging at the same time fun kasi parang wow, iba talaga pag law student tsaka abogado sa private practice, parang iba talaga siya. It's different from what you learn in law school. Hindi naman sa totally different. It's just that, may mga nangyayaring hindi mo talaga Oo, yung tawag dyan ni ng father ni Attorney Jax is yung rules of court at iba rin ang rules in court. Yes, Kaya tama. parang iba daw pala talaga. Yes. And then if you want to be ready sa private practice, hopefully pumasa kayo sa bar exam. As early as now, sumali kayo sa mga court observation, seryosohin niyo yan, legal forms. My God, kailangan niyo talaga ng legal forms kasi Pero hindi mo yan ginawa nung nasa law school ka. No, hindi How ko you talaga. wish lang. Na if you Yes. could only turn back time, di yes. ba? The funny thing is, sabi ko sa bar exam, okay, baka jurat lang yung question sa legal ethics, the legal forms, 'di ba? Jurat lang, acknowledgement. My God, lumabas deed of sale. Ni once hindi ako nakagawa ng deed of sale. Seryoso. Kasi yun na nga, hindi ako nag-aral masyado sa Sisihin ng legal forms professor mo ba? And then ang galing pa ng legal form na professor namin, sadyang I took that for granted. Kasi hindi siya bar subject. Yes. And usually, di ba, pag mga legal ethics, mga, Yes. ano yung tawag dyan? Legal forms. Yes. Last na yan gistadihan, di O, ba? parang Diba? yun yung pahinga natin. Yun yung pag-rest. Okay, mag-browse lang ako ng konting legal forms, di ba? Pero seryosohin niyo yan kasi makakatulong talaga yan sa private practice nyo. Yes. Right. How about you, Attorney Jax? So yes, no. Paano ba? Anyway, yung private practice, I was not expecting na magpa-private practice ako kasi I was thinking na gusto ko lang actually ng parang yung the stable na job na parang boring na job na parang Yung sabi mo sa akin, table lawyer. table lawyer lang, yes, actually. Pero nung waiting ako ng results ng BBE bar, sumasama ako kasi ako kay Attorney Khalid. Shoutout para kay Attorney Khalid dyan. Shout out! Anyway, pinapasama niya ako that time, lawyer na siya. Baka-batchmate kami, pero pumasa siya. Ako, nung first day ko, hindi ako pumasa. So, sumasama ako sa kanya. One time, pumunta kami sa Regional PAUS office. So, kilala na-meet ko si Attorney Maskurong that time. Siya ang head ng regional office. So, anyway, yung parang ewan ko ba paano napunta doon sa story na yon, pero basta sinasabi niya parang ina-advise niya ako na mag-litigate daw, if ever daw, maka-attorney daw ako, mag-litigate daw, mag-practice ako sa court daw, hindi yung mag-table sa office lang, ganun-ganun. Kasi daw, with all due respect sa mga nag-office na hindi nag-litigate. Kasi sabi niya sa akin na iba daw talaga yung, although pare-pareho kayong mga lawyers, pero magkakaiba ang breeding ng mga lawyers daw. Right. Pero, kaya sabi niya na pagdating daw yung mga litigants talaga, yung nagpa-practice sa court, iba talaga yung breed nila. So, makikita mo sa, yung mga meetings or mga gatherings ng mga lawyers, makikita mo talaga na, okay, ito na litigant to kasi
kasi iba yung dala niya sa sarili niya. Yes. Parang kumbaga na very, ewan ko ba kung confident ba ang tawag doon or something, pero basta iba yung aura niya, ibang dating niya. Tapos pag nagsasalita siya na kahit impromptu, kayang-kaya niya. So, I got interested doon kasi parang naisip ko rin na padarating din ng araw na tayo ang magiging kumbaga na mga elders or mga elders sa families natin sa mga which is especially sa mga sa culture natin na mahilig magsalita ka ng ganito pag may attorney ka gano'n. So I was thinking na siguro darating yung time na pag gagawin akong guest speaker sa wedding or something ang mga event na kailangan na makapagsalita ako. So kailangan kong mag-practice. So I need to develop develop your confidence. Confidence yun sa public speaking. So yun, nag-engage ako sa private practice. And also, another reason pala kung nag-engage ako sa private practice kasi wala akong boss. Ayaw ko ba, na-feel ko kasi na yes, na-feel ko kasi dati kasi may nag-work ako, may mga boss ako, alaki ng issue ko sa mga boss ko. Sabi mo nga, kaya ka nag-law. Kaya ako nag-law, yes. It's not because yung mga boss ko, shout out, baka nakikinig yung mga boss ko, it's not you, it's me. I'm responsible. Anyway, siguro may problem ako siguro sa mga authority or yung mga boss, ganyan. So, parang ayoko na may nagbo-boss around sa akin. Gusto ko na ako nagkukuman sa sarili ko. At first, actually, sobrang hirap. Although may father ako na lawyer, pero hindi siya yung kumbaga na very hands-on na ganito. Very general lang na, itong gawin mo, bahala ka na sa buhay mo dyan. Tapos na may mga friends din ako na, you can only do, actually, yung mga friends mo na mga lawyers, they can only do so much na i-teach sa'yo, pero wala talaga yung parang, itong gawin mo. Kasi Parang alam mag-study rin sila, di ba? kumbaga na, expect na lawyer ka rin, so you should know it. So, parang wala talagang hands-on. So, buti na lang, that time, may kasama ako na wala ring trabaho, no, so no choice siya, nag-private practice siya. So kami ang partner that time. Shout out pala no kay Attorney Jasmine Moner. Yes. Okay. So siya naging partner ko. So lahat ng mga cases namin na private na siya ang kasama ko. So parang na-lessen yung hirap at saka yung hiya kasi may kasama ako na napapahiya. At saka naghihirap. So ngayon, as hindi naman sa sinasabi ko na expert ako, pero medyo na ako, naka 2 years na ako ata sa private practice. So nadales ko na yung pinagdaanan ko na hirap is hindi siya pagdaanan ng iba. Actually, ang in-encourage ko na mag-private practice ng mga tao. So, pamatay kasi yun yung first experience mo, yung mga first months mo na experience na pamatay yun sa private practice. Kasi if hindi mo ma-survive yun na mostly sa mga kilala kong lawyers is nag-office na lang kasi hindi nila na-survive yung gano'n na yung parang kumbaga na in-station rights bang tawag no? Parang hirap talaga yung kaba pag appear mo sa court. So, ginagawa ko ngayon sa mga brother and sisters ko na tinuturuan, in-expose ko na sila. So, ginagawa ko silang paralegal na ganito nangyari pag maging lawyer ka, itong mangyari. It's not a walk in the park. Hindi yung imagination natin na pag maging lawyer ka, lumaki yung ulo mo tapos na ganito ka. Hindi. Actually, ang hirap ng life ng isang lawyer. Kahit hindi ko mga ka-close actually talaga mismo na pag nag-ask sila ng tulong sa akin, tinutulungan ko sila at saka in-encourage ko na mag-private practice. Especially ito, partner ko actually ito si Attorney Sharif sa isang case. So, kami ang magkasama na napapahiya during hearing. Actually, napansin ko rin sa personality ni Kuya Jax, natural sa kanya yung pagiging teacher or coach. Kasi actually sa Sorhay Bar Lecture Series, siya yung pinaka-hands-on ko na coach. Then din sa law school, siya rin yung kasama ko nung gumawa kami ng how to attack bar questions na workshop. So parang since student pa lang kami sa law school, talagang andun na yung drive niya to teach, to share his knowledge. No? So yun yung napasin ko kay... Parang nag-enjoy kasi ako pag nag-guide or nag-teach. It's somehow marapasang fulfilling. Ewan ko ba na-feel yung fulfilling na everything sa akin is parang hindi siya fulfilling. Yun lang ang nakaka-fulfill sa akin pag may tinutulungan ako na tinuturuan. Especially tinuturuan ko pag gano'n. So, yun, mostly pa sa private practice na hindi naman sa dinidiscourage ko yung mga soon-to-be lawyers. At yung lawyers na gusto mag-practice is pero mahirap talaga siya actually. Pero I encourage you actually na mag-practice kasi masaya siya actually siya. Especially, okay lang yan. Maghanap ka na lang siguro. Advice ko, maghanap ka na kasama mo na mapapahiya kayong dalawa. Okay. May kasama kang mapapahiya. Yes, it would lessen all the burden actually, yes. Pero curious ako, pareho niyang sinabi na mahirap yung private practice. So bakit hindi po tayo nag-PAO or prosecution? Attorney Sharif. Siguro as of now, gusto ko muna i-control yung oras ko. 'Di ba? So, siguro that's one of my primary reason kung why hindi pa ako nag-enter sa PAO or sa prosecutor's office. But
mas maraming action sa private practice. May mga nangyayari inside the courtroom na mismo ikaw hindi mo talaga in-expect. May mga things na kailangan mong isalba because of some other reason na mismo ikaw hindi mo rin in-expect. Basta it's fun at the same time. It's challenging. And then mas nagiging passionate ka sa work mo. Parang nagiging drive mo siya na maging passionate sa self mo tsaka dun sa client mo. Hindi naman sa going down to personal level na talaga, but in a sense parang as much as possible gusto mo ipagtanggol yung client mo 'di ba? Parang ganun. So mas para sa akin lang mas pero eventually time will come na baka siguro someday magsettle sa sa government, but as of now, parang I find it Fun. fun. Siguro sa akin, as ayun, nasabi ko kanina, parang ayaw kong may boss. So anyway, baka yung mga heads yan, wag na kong i-close. Baka sabihin na ang yabang-yabang na to batang to. Huwag i-close ang door. Siguro na, kasi marami akong naririnig na mga stories regarding sa mga sa prosecution at saka PAO. So, akong pumunta doon muna, siguro, Hindi ka pa ready. Hindi pa ready. At saka, actually na, although nag-enjoy ako as a private practice, pero parang, I don't see myself na it's a forever thing. Parang kumbaga na, I'm just, ewan ko ba, I'm waiting for something darating. Pero Director ba to? if hindi pa siya dumating na dito muna ako sa private practice. So, and it's I don't see it as if PAO siya or sa prosecution siya. I'm waiting for something feeling ko na may darating na mas better opportunity na gusto kong i-grab yung pag dumating na yon. Pag wala na siguro ako ma-partner sa mga cases ko, na alis na siguro ako sa private practice. Palagi naman siguro kasi may frat ka nga, di ba? Siguro, actually, nang hirap mag-convince with all due respect sa mga fraternity brothers and sisters ko, ang hirap ko na-convince na, actually in general, na ma-convince na, oy, mag-practice ka, hawak ka ng case, tulungan kita, di kita iiwan, promise, parang ganun. Pero, anyway, hindi natin makontrol ng tao. If ayaw na talaga, kung siguro na bagay-bagay lang, if it's not your cup of tea, na hindi ka talagang mapilit. Actually, yun, magkakaiba talaga. Parang even sa pagpa-practice, di ba sa law school, kilala mo yung sarili mo para alam mo yung effective sa'yo na study habit. Ganon din sa lawyering, dapat kilala mo yung sarili mo para alam mo kung anong work ang papasukin mo. Kasi like for instance ako, alam kong hindi ko kakayanin ng litigation. So parang sabi ko, okay na ako sa table lawyer. So, fix na ako sa Pero yung sabi ni Attorney Atog na kailangan daw may ka pa rin, parang private practice experience. Kasi at the end of the day, because lawyer ka, tatanungin ka ng mga relatives mo. So, hindi mo alam anong isasagot sa kanila kasi wala kang experience. So, ang ending nun Kuya Jax, napag-isar ka. Kuya Jax, may tanong ako. Kasi pinapatanong ng mga relatives. So, parang hindi ka magiging effective para sa relatives mo. Pero, magagawa ng paraan. May Attorney Sharif naman ako at saka Attorney Jax. Pero actually yes, may narinig ako na kwento dyan. I don't remember the name, pero senior lawyer na siya. Isa rin daw sa nasabi daw niya, sabi daw sa mga hearsay lahat, no? Sabi ni ganito. Anyways, sabi daw niya na parang pinagsisihan daw niya na hindi siya private practice kasi parang nasa BIR that time. So parang it's a very good opportunity actually, yes. Makapasok ka na climb up ka na talaga sa hierarchy ng position. So hindi ko din siya masisisi if hindi siya umalis. Pero sabi daw niya is na parang pinagsisihan daw niya kasi nung siguro sa that time siguro na tumanda na siya na nasabi na sa rin niya hindi siya nakakatulong sa mga friends niya, family niya kasi pag may legal issues sa family nila o sa mga friends niya na wala siyang masabi kasi hindi siya nag-practice. Ang alam lang niya is with all due respect, sa BIR lang na mga issues. So, pagdating siguro sa mga, for example, may nahuli, yung simple lang na, uy, ganito, nahuli si ganito na, Mga procedural, remedial. sa police station siya, na attorney, puntahan mo doon na, of course, tayong attorney na pupunta ba tayo sa police station na, nakakatakot yun. Hindi natin alam, pagdating mo doon, yung police pa na, ikaw siya pang mag-hustle sa'yo na yung police. So, siguro kaya yun, nasabi nila na at least man lang na matry mo kahit once, twice, para may kumbaga na working knowledge ka as to the, ano ba talaga. Kasi alam, at the end of the day na being a lawyer is talaga pag-litigate. Hindi pa, yun talagang parang pinaka-essence ng pagiging lawyer, yung pag-litigate ng case. So at least advance na mag-experience yung lahat ng maging lawyers. Kahit once lang. Sabahan ko kayo. Sa sobrang ganda ng usapan nating apat,
na Attorney Hanan. Hindi na natin namalayan yung oras. Yun. I think that okay na ba tayo? I mean, Okay na. I think magiging 2 episodes to. Part 1 and part 2. sa sobrang haba, di ba? We'd like to thank our guest lawyers for this episode, Attorney Jax and Attorney Sharif, Yes. for spending time with us this evening and in this episode, no, and for sharing their law journey with us. Attorney Jax and Attorney Sharif, any last words for our listeners? I think for the bar takers this 2024, Yes. approaching na yung bar exam sa September. Yes. Huwag kayong matakot. Just be calm. Sabi nila, mariremember mo lang yung pinag-aralan mo during exam. Actually, totoo yan. But don't feel, Don't fret. Yes. At the moment kasi, parang nagpa-fret na yung mga bar takers. Yes. Yun kasi Nung feeling ako, nila yes. walang nag-absorb sa kanila. Yes, nung at this- ako at this time, parang parang napapagod na ako. And eventually, matatapos din to. Yan ang isipin nyo. Yun. Matatapos din yan. Okay, just do your best. It's now or never. Dapat Yes. ganyan yung mindset eh. Ganyan yung mindset. Yes. Now or never. Now or never. Huwag mong sabihin, okay, baka, kasi may problema kami ngayon, so baka pwedeng, okay lang mabagsak next year. Hindi. It's now or never. Totoo. Diba? So, mag-aral kayo ng maayos. Remember, stick to the basics. Yun. Stick to the basic principles. Pag-aralan niyo yan. And especially, learn how to properly answer the questions. Yes. Yung proper answering, clock method. How to attack. Totoo. How to attack the questions. Read the questions properly. And especially, be responsive to the question. Yun. Diba? Be responsive to the question. And you will be alright. Siguro. Thank you, Attorney Sheriff. Thank you so much. How about you, Attorney Jax? Any last word for our listeners? Okay, sa mga listeners natin, so hope you enjoy yung podcast natin for tonight. Sana. Yes. Sobrang haba. Huwag kayong magsawa, sana tapusin yung podcast makinig. Yeah, please comment down below kung umabot kayo sa part na to. Anyway, thank you rin sa ating host for inviting us to speak. It's always a pleasure na mag-share ng kwento kasi lahat ng tao may kwento. So it's always a pleasure on my part personally na pag nag-share ako, baka naman may May part 2 pa to. and I'm looking forward for Hopefully. it. And then, baka sana may na-learn kayo sa podcast namin ngayon, especially sa mga advices namin. And yun. So, sa mga bar takers ngayon, this September, next month, good luck. Siguro na it's tama ng pag-aaral siguro, joke. Hindi, wag niyong isipin na baka kulang. Yes, you've done your part. Siguro i-prepare niyo lang self niyo for the bar exam. So hindi na tickets para sa akin kasi na parang nagsa-slow down na ako dito sa part na to medyo, but para in preparation para i-preserve ang energy. So anyway, pa-shoutout na lang sa mga kasama ko doon. So shoutout na lang sa mga bar takers, especially sa mga brothers and sisters namin, especially kay kasama ko sa cottage, si Brother Zubair Bato, at saka si Ate Zay, Zyrene, ano mapapilido ni Ate Zay? Basta, anyway, shoutout sa kanila, magte-take sila ng bar exams. Best of luck. Yeah, best of Yes, luck. yes. Mag-comment naman kayo dyan kung narinig nyo tong shoutout sa inyo. At saka, mag-comment din kayo if may mga papashoutout din kayo ng mga takers. Let's all pray for them para sa success nila. Inshallah, soon we will be calling them Pañeros. Yes. And Pañeras. Baka ma-invite kayo sa podcast din ito. Yes! So anyway, sa mga incoming freshmen din na keep the dream high, parang ganun. So good luck, God bless, and strive hard. Thank you so much once again, Attorney Jax and Attorney Sharif, for the time and for sharing your law journey with us. And that ends our episode for this Monday. If you enjoyed this episode, feel free to give us some love by following us on our social media accounts. You can also find us on Spotify and Apple Podcast. If you have any topics you want us to talk about, please send us a message or just simply leave a comment. We'll see you next Monday. Bye. Bye. Yes, thank you. Thank you, attorneys.